Sa dinami-dami ng bagay na kailangan natin pag-usapan sa negosyo, alam natin na ang complaints ay isa sa pinaka-crucial at sensitibong topic. Alam natin sa sarili natin bilang negosyante, ito ay importanteng bagay na mas makakapagpaganda o makakasira sa negosyo natin. Kaya halika, pag-usapan natin ang tungkol sa kung paano mag-handle ng complaints sa negosyo. Siya nga pala, ako nga pala ulit si Angelo Altarejos, isang entrepreneur, negosyante na kagaya mo at may 5 taon na akong karanasan sa pagpapaandar ng negosyo. Alam natin na at some point ng pagpapaandar natin ng negosyo ay makaka-encounter tayo ng mga complaints. Nandyan yung magbibigay sa iyo ng negative review, magwa 1 star sa iyo sa shopping platform o sa page mo, magse-send out ng pictures ng sira o damage na produkto mo o palpak na trabaho ng serbisyo mo. Naalala ko lang kasi noon, nung kami nakaka-receive ng negative review, ang sakit sa damdamin, syempre. Yung tipong parang nabaliwala ba lahat ng ginawa natin? Kahit tama naman yung proseso at pag-secure natin sa mga produkto na binebenta natin. Parang tanging nakita na lang ba ng customer yung mali na nagawa mo dun sa produkto o serbisyo. Kahit tinadtad mo na ng bubble wrap, kinarton mo na ulit, nilagyan mo ulit ng bubble wrap, nilagyan mo pa ng fragile sticker bago ipadala. Tila ba wala tayong nagawang tama, di ba? Alam ko yung pakiramdam niyan dahil maraming beses na rin ako nakatanggap ng complaints. Sa ganitong senaryo, nais ko lang ipaalala sa iyo na may iba't ibang klaseng complaints. Meron dyan yung mga legit at valid talaga, totoo. Meron naman tungkol sa mga outside entities like third-party providers, kagaya ng mga courier, delivery, receiving, inventory, manufacturing, reject, maraming iba pa. Meron din namang complaints na sadyang manipulated at alam nating pinadala sa atin ng mga competitor natin. So, paano nga ba natin hinahandle ang mga ganitong bagay? Gaya kung paano tayo mag-resolve ng problema sa buhay, kailangan muna nating i-determine kung kontrolado ba natin ang sitwasyon na to o hindi. Ibig sabihin lang pag controllable ay kaya nating gawa ng paraan, solusyonan, at pag uncontrollable ay syempre ang mga bagay na labas na sa saklaw ng negosyo natin. Syempre, kung uncontrollable yan, wala tayong ibang magagawa kundi magpaliwanag sa customer, i-forward ang complaint sa mga talagang may sala. Like for example, sa mga courier natin, maayos natin na ipinadala yung produkto pero basag or damage or reject na na-receive ng customer. Kailangan na lang natin yan ipaliwanag ng mahinahon sa customer at kailangan natin ipaintindi sa kanila kung paano ang nangyari sa sitwasyon na yun. Ngayon, dun tayo sa kabila ng usapan yung mga bagay na controllable. So, eto ang 5 tips ko para sa'yo. Unang-una, bumuo ka ng sistema para masigurado na tama at maayos ang produkto o serbisyo na ibibigay mo sa customer. Siyempre, meron tayong fulfillment process, lalo sa mga online stores. Siyempre, bilang negosyante, trabaho natin na bumuo ng sistema para sa ating fulfillment process. Para masigurado na tama, maayos, at maganda ang produkto na ibibigay natin. Tama yun sa in-order niya, buo ang quality, mag-implement tayo ng quality check sa inventory. Sa mga receiving pa lang natin, sa inventaryo natin, para masigurado na maayos ang produkto na ipapadala. Kung may budget ka na, maaari ka magpakabit ng CCTV sa production area mo. Pwede rin tayo mag-send ng pictures sa customer bago ipadala para sigurado rin sila na tama at maayos ang produkto. Mag-provide ng resibo at maraming iba pa, depende yan sa nature ng negosyo mo. Ngayon, tip number 2, mag-imbestiga at mag-provide ng ebidensya kung saan nagkaroon ng problema sa sistema. Ngayon, syempre, nabuo na natin yung sistema bago pa man ito mangyari. Madali na natin mamomonitor ang mga pagkukulang at pagkakamali natin. Pwede nating i-backtrack ang mga records sa ganung paraan nakakapag-conduct tayo ng thorough investigation. At hindi lang basta-basta nang sisisi sa mga tao kung sino ang nagkamali. Pwede nating i-check kung sino ba yung mga tao na in charge nung araw na yon, naka-duty, anong oras nangyari yung nasabing complaint, may kaukulan bang dokumento o pictures na sinend sa customer na maayos ang produkto, nagkaroon ba tayo ng QA o quality check sa inventaryo natin bago ito ipadala. Kung tama at buo ang sistema mo dun sa tip number 1, magiging malinis at mabilis lang ang pag-handle mo dito sa tip number 2. Madali nating ma-assess kung nasaan nagkaroon ng problema. So, tip number 3. Siyempre, pag na-receive mo na yung complaint, kailangan mo kagad mag-reply. Kailangan
magre-respond ka kagad. Hindi yung pwedeng patagalin mo ng 1 o 2 araw. Ang usual na process sa mga complaint ay dapat within 24 hours ay meron na kagad sumasagot dito. Magre-respond ka ng tama sa customer in a professional way at kung napatunayan na sa iyo ang pagkakamali, maaari kang makipag-negotiate kung paano maayos ang problema. Siyempre, kung nakipag-negotiate na sa iyo yung customer at nagkaroon na kayo ng solusyon, kailangan may isang salita ka rin. Hindi yung pwede yung nagbitaw ka ng salita na papalitan mo yung item, papadalahan mo ng bago, or i-refund mo yung binayad niya, tapos hindi mo naman gagawin. Malaking turn off para sa mga customer natin ang ganyang gawain. At syempre, integridad na rin ang pinapakita mo kung paano mo paandarin ang negosyo mo. Dapat humingi ka rin ng paumanhin sa mga customer. Paliwanag kung ba't nagkaroon ng ganong pagkakamali at sisiguraduhin sa susunod na hindi na mangyayari ang mga ganong klaseng bagay. So diba, huwag tayo magsinungaling din sa mga customer. Sasabihin mo na kapag i-resolve mo na sa ganitong pamamaraan, tapos iba naman palang gagawin mo, dededmahin mo na. Siguraduhin natin na may commitment tayo sa lahat ng bagay na binibitawan natin na solusyon para sa mga customer. Ngayon, tip number 5. Once na nabigay mo na ang solusyon, base sa pinag-usapan nyo ng customer, ito ay additional step lamang para mas mapagaan natin ang pakiramdam ng customer sa atin. Mag-follow up tayo after natin gawin yun para malaman natin kung tama na ba ang nagawa nating solusyon. At syempre, magpasalamat din tayo. Binigyan tayo ng pagkakataon ng customer na maitama ang maling nagawa natin. Pwede mo rin bitawan yung salita na, "We apologize again for the inconvenience and we hope in time that we still have your business." So, ibig ko sabihin lang, pasensya na po ulit sa nangyaring problema. We hope that kayo pa rin ay magiging customer namin. So, tip number 5. Once na pinagdaanan mo na yung tip 1 to 4, syempre sa tip number 5 ay babalik ka ulit sa simula ng sistema mo. Diba? Alam na natin kung saan nagkamali. Ngayon, para maiwasan na ulit na mangyari yun, gagawa tayo ng pagbabago kung nararapat dun sa mga sistema. For example, sa fulfillment, hindi nagawa ng tama yung pagbabalot ng order. Pwede nating i-retrain ulit yung mga teammate. I-double check natin yung mga CCTV para makita natin kung nasa tamang lokasyon ba ito at nakukuha ang anggulo kung saan talaga ginagawa ang trabaho. Tignan natin ang inventory kung tama ba ang proseso ng pag-quality check. Pero usually madali na lang yan eh. Once na na-determine mo na, kailangan mo na lang ulit i-adjust yun para maiwasan natin na mangyari ulit ang ganong senaryo. Kung may mga teammate na napatunayan na nagpabaya talaga, kailangan may corrective action din tayo para sa kanila o memo. Bibigyan natin sila ng coaching, i-retrain, at kung paulit na talaga ang pangyayari, ay dapat na rin tayong gumawa ng paraan para hindi ito maging standard o normal sa inyong production area. Bakit ba natin kailangan gawin to? Siyempre, unang-una, masakit sa damdamin yung makaka-receive ka ng review, ng complaints every now and then, na marami kang customer ang masama ang loob sa produkto o serbisyo na binigay mo sa kanila. Kaakibat din ng mga pagkakamali natin yan ay may mga penalties din. Hindi lang monetary, kundi sa reputasyon mismo ng negosyo. Alam natin na ang kasiraan ng pangalan ng negosyo ay on long term magiging sanhi rin para mawalan tayo ng customers. Kung may positive tayong brand ambassador, meron din tayong negative brand ambassador. Yung positive brand ambassador, sila yung magpo-promote sa'yo. Sasabihin nila sa mga kaibigan nila na, okay doon kailangan ng ganitong produkto. Samantalang, ang negative ambassadors naman ay siyang magsasabi sa kakilala nila na wag na kayo ulit bumili dyan dahil may maling gawain sila sa sistema nila at hindi nila nagustuhan ang produkto o serbisyo na binigay mo. Tandaan natin na ang customer ay hindi lang nagbabayad sa atin ng pera, kundi ng tiwala. Kaya dapat bigyan natin sila ng tama at satisfactory na produkto o serbisyo. Ang tiwala ay mas mabigat na currency kaysa sa pera. Kalaban kasi natin dito yung mga budol-budol store na kung ano-ano na lang ang pinapost na product, over-promising, maraming nagagawa daw, overpriced na, pero in reality, once na-receive ng customer ay low quality pala, kaya wala silang honesty at integrity sa mga customer nila. Madalas yan yung mga nagraran ng Facebook ads. Ang target lang yan ay mapabili ng isang beses yung mga customer nila at pagkatapos ng transaksyon, maglalahong parang bula. Alam ko, nakikita nyo rin yun yung mga budol-budol store online. Pag nakabingwit ng customer at nagkaroon ng issue sa produkto o serbisyo, ay bigla na lang na parang
naglalaho, di ba? Isa rin yan actually sa mga sanhi. Bakit tayong mga honest at matitinong negosyante ay nawawalan ng mga customer din. Nawawalan sila ng tiwala, lalo sa online. Akala kasi nila lahat ng klase ng online store ay pare-parehas ang gawain. Huwag natin sila gayahin. Tayo dapat ay gumawa ng honest at totoong produkto o serbisyo na mapapakinabangan ng market. Ngayon, alam natin na hindi 100% may iwasan ng complaints. Pero itong 5 tips na binigay ko sa iyo ay para lang ma-make sure na mami-minimize natin ang ganitong klaseng mga problema. Tandaan natin na ang experience ng customer ang pinaka-priority natin. At ang pagkukulang sa mga ganitong aspeto ng negosyo ay maaaring maging sanhi ng katapusan ng negosyo mo. Kaya dapat tayo magtrabaho tayo ng tama at magbigay ng totoong halaga, totoong value. Hindi lang pagkatapos tumanggap ng bayad ay tapos na agad ang transaksyon. Tandaan natin na customer experience is king. Tapusin na natin yung era ng mga budol stores at magagawa natin yan kung sama-sama tayo. Sama-sama tayo magiging honest, magbibigay ng magandang produkto o serbisyo, kaya magsama-sama tayong gumawa ng tama. So yun muna ulit mga ka-venture. Kung nagustuhan mo yung topic, like o comment ka naman dyan. Comment mo kung ano yung gusto mong pag-usapan natin sa susunod, kung may gusto kang malaman or iba pang tips para alam ko rin kung ano yung mga susunod na video yung gagawin ko. Follow o subscribe mo na rin ako para lagi kang updated sa mga bagong videos. Siyempre, ng kaalaman para sa pagpapaandar ng matino at maayos na negosyo. Nais ko nga lang ulit ipaalala na ang pinaka-boss natin ay ang customer. Kaya dapat natin pasayahin sila. Siya nga pala, ako nga pala ulit si Angelo Altarejos, isang negosyante gaya mo. Kita-kita tayo ulit sa susunod na video mga ka-venture ha. Subaybay ka lang para pare-parehas tayong gagaling sa pagnenegosyo natin at mapapasaya natin ang mga customer natin. Salamat sa panonood at sana maganda rin ang hapon nyo. Kita kits! Bye!